Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abeling Garcia. Dito ang Tulong ko Pasa Mo Global sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang halos lahat ng tao ay gusto ng forever? Yung bang parang they live happily ever after. Napakarami pong tao, halos lahat na nagpakasal, po ang gusto mangyari, they live happily ever after. Parang fairy tale, di ba? Kaya lang, madalas hindi po ito nangyayari. Bakit kaya? Kapamilya, baka naman may ginagawa ka na nakakasira sa inyong relasyon sa ibang tao. Totoo po. Kung minsan po, kaya po nasisira ang ating relasyon at hindi po nagkakaroon ng forever, may mga ginagawa tayo na nakakapigil, nakaka-stop nung ating pagmamahalan kaya hindi nagiging forever. Kaya hindi naging happily ever after. Yan. Ang good news mamaya, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga dapat itigil para tumagal at gumanda ang mga relasyon. Sa ating episode na Stop in the Name of Love. So, ibig sabihin po, Stop in the Name of Love. So basically po, may mga bagay po tayong dapat itigil sa pangalan ng pag-ibig para humaba ang ating pagsasama. Yun po, basically, pag-uusapan po natin. Dahil may mga paulit-ulit tayong ginagawa, akala nating tama, akala nating maganda, pangit pala. Oo, sa ngalan ng pag-ibig. Pag-uusapan din natin ang investment opportunities para mapaghandaan ang retirement o yung ating kinabukasan. Yan, so hintayin nyo po yan kasi marami po sa atin naghahanda po ng ating kinabukasan. Pero, bago yan, simulan po na natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Para ganahan naman tayo. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or, in this case po, one story can change your life. At ang story ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating mga maling paniniwala. Naku, magaling po kayo, maganda po itong kwentong ito. Oo, kwento to ng isang taong nakakita ng malaking elepante. Oo, kasi totoo naman, ang elepante malaki talaga di ba? So, tumigil siya at parang nalilito sa kanyang nakita. Yung elepante ay nakatali sa isang manipis na lubid. Maliit na lubid lang po. Oo, at malamang kayang-kaya itong putulin dahil sa kanyang lakas, di ba? Lubid o parang sinulid. Sa pananaw, sa tingin ng pag tingin mo sa laki ng elepante, parang sinulid na siya. Correct. Pero lubid pa rin po siya. Oo. Ang hindi niya maunawaan, bakit hindi ito ginagawa ng elepante? Oo, so bakit hindi po siya umaalis sa pagkatali ng kanyang maliit na lubid? So nakita niya yung nag-aalaga ng elepante at tinanong niya, teka muna, bakit parang hindi gusto ng elepanting makaalis sa kanyang pagkakatali? Gandang tanong naman po Hintayin niyo po ang sagot na tagapag-alaga. Ito yung sagot nung nag-aalaga. Kasi po, nung bata pa lang ang elepante, sinubukan niyang makaalis sa pagkakatali. Yun po yung taling nakakabit sa kanya nung bata pa siya. Ngayon, matanda na siya, yun pa rin. Yes. Paulit-ulit niyang sinusubukang putulin ng tali. Pero, hindi niya ito magawa. Kasi masyado pa siyang maliit kumpara sa tali. Diba? So, dumating na ang panahon na pinaniwalaan ng elepante na hindi niya talaga kayang putulin yung tali. Diba? Hanggang sa pagtanda niya, lumaki na, patuloy niya pa rin itong pinaniniwalaan. Kaya ngayon, kahit malaki at malakas na siya, at malamang kayang-kayang putulin yung tali, hindi niya ito nagagawa. Okay. Gaya po ng maraming tao, di ba? Para tayong mga elepante. Marami tayong pwedeng gawin, pero hindi natin ginagawa dahil biktima tayo ng ating kahapon at maling paniniwala. Ganda po dito. Makinig po kayo mabuti. Baka po magpabukas po ito ng inyong pananaw sa buhay para magbago inyong kinabukasan at maabot nyo na po yung dati hindi nyo naaabot. So, what can we learn? Lesson number 1. Yes. Lesson number 1, be careful with what you believe. Because you become what you believe. Totoo po, isang bagay po na napaka-importanting balagay po natin sa isip natin. Ingat po sa yung pinaniniwalaan. Kasi po, kung ano po yung pinaniniwalaan natin, normally po, yun ating ginagawa. Example, sabi natin, okay lang naman mandaya. Kung yun ang paniniwala mo, mandaraya ka. Tanong, gusto mo bang tawagin ka mandaraya? O
O gusto mo bang dayain ka na ibang tao? Ang problema po, yun ang paniniwala mo. Okay lang mandaya, kaya mandaraya. Kaya pala yung elepante, kahit na parang malasinulid na lang yung lubid, Kumpara sa kalaki niya, oo, parang hindi siya makaalis kasi for the longest time, yun ang pinaniniwalaan niya, na hindi siya makaalis doon yun sa... ang paniniwalaan, Oo. pinaniniwalaan niya for so long. Oo. At dahil doon, biktima or kadena po siya nung paniniwalang yun na kahit pwede na siyang makakawala, pero hindi po siya makaalis sa pagkakatala dahil pinabayaan po ng elepante yung kanyang maling paniniwala Oo. ay maging nagdulot sa kanya ng kanyang buhay. Ganun din po sa atin, kung may mga maling paniniwala po natin, ang nagbibigay po sa atin ng maling buhay. Kaya Oo. ingat po sa Di ba inyong minsan paniniwala. parang iniisip po, halimbawa, sa isang mag-asawa, merong hindi pagkakaunawaan, ay wala na tong pag-asa. Mm-mm. Yun ang paniniwalaan, kaya tuloy, parang wala na ng pag-asa. Kaya napakadami pong Relasyon, mag-asawa na naghihiwalay. Oo. Ilang taon nagsama, pero isang araw nagdesisyon mahiwalay. Kasi po ang paniniwala nito. Sinubukan na namin lahat ng dapat gawin. Talagang Walang nangyari. wala na. Alam po, pag may nagsabi po sa akin ganyan, may tatanong po ako sa kanya. Masisira po yung kanyang paniniwala. Sige ka ako. Kung sinubukan mo na lahat ng dapat mong gawin, pwede na kayo maghiwalay. Ito lang hiling ko. Pakisulat nga lahat ng sinubukan mo. Promise, meron ka bang hindi sinusubukan? At dahil doon, hindi pa kayo dapat Alam maghiwalay. mo, may quotation dyan na if you exhausted all possibilities, remember this, you haven't. Diba? Meron at meron pa rin talagang hindi mo pa So, yun po, napaka-importante po. Pag mali paniniwala, mali ang kilos nyo. Kaya, ingat sa inyong pinaniniwala. Number 2. Number 2 naman, if you fail, learn and try again. Yeah. Yun po yung naging problema po Ni ni Elepante. Elepante. Nag-fail siya, hindi siya makalis. Try again siya. Oo. Dumating siya sa puntong, ayaw niya na mag-try dahil wala naman nangyayari. Ang problema po ito yung kahapon, iba sa ngayon. Correct. Yung sitwasyon kahapon, iba ngayon. Yung sitwasyon ng bata pa siya, mahina siya, iba ngayon. Ang problema po, ganun tipo tayo kuminsan. May mga bagay tayong sinubukan before and we fail, and we don't want to try it again. Parang So, ano yan iba na ngayon. O parang nag-apply sa trabaho, na-reject. Pangalawa, na-reject. Pangatlo, na-reject. Ay, wag na, Ayoko dito na na, magtrabaho. hanggang dito na lang ako. Ayaw na mag-apply. Oo. O nag-away, nagbate. Mag-asawa, nag-away, nabate. Nag-away, nabate. Paulit-ulit lang naman, itigil na natin to. Itigil nyo na po yan. Kaya po isang bagay po, huwag nyo kakalimutan, learn from the past. Matuto po tayo sa kahapon. But do not live in the past. Matuto po tayo, pero tayo magbuhay sa kahapon. Nangyari to kahapon, ito na mabuhay ko. Hindi po. Iba po ang araw sa araw na ngayon. Number 3, if you fail, ask for help and try again. Yan po, isa na pa. Doon po nagkaroon ng problema rin po yung tagapag-alaga. Oo. Kasi hindi niya tinulungan. Ang problema, hindi mahingi ng tulong ng elepante. Elepante po yun Hindi nakapagsalita si Elepante. Ito pagkakaiba po natin mga tao. Pwede tayong magtanong. Pwede tayong humingi ng tulong. Kung may mga bagay na hindi po natin nagawa kahapon, pwede tayong humingi ng tulong at magtanong sa ibang tao, paano ba ito gawin? And I promise you, marami kang hindi mo kayang gawin. Pero pag nagtanong ka, baka kaya mo. Yes. Number 4, if you are not achieving what you want, change your beliefs. Ayan po yung napaka-importante. Isa sa malaking dahilan ba't di nyo naabot yung mga pinapangarap nyo, mali paniniwala nyo. Yes. So kung gusto nyo maabot, ang gusto nyo maabot na matagal nyo nang di naabot, magpalit kayo ng paniniwala. So, ibig sabihin, yung Elepante, dapat pinalitan niya na, ay, kung hindi ko nagawa noon, Iba na kaya ngayon. ko ngayon. Iba na sitwasyon Oo. ngayon. Subukan ko yan uli. Ang Yes. bagay na kailangan nyo O, pag nadapa ka, paniwalaan mo na hindi ka manatiling madadapa. Pwede kang umahon at makatapos. So ano man po yung sitwasyon nyo po ngayon na hindi nyo po nagawa kahapon, iba po yung kahapon, why don't you try again? Subukan nyo. Better person na kayo, nagtanong na kayo, nag-aral na kayo. Who knows? Ito na po yung araw. You will be successful. Kapamilya ha, sana marami tayong natutunan sa ating segment ngayong araw na to. At syempre, ang tulong pampagana segment natin ay hatid sa inyo ng Butterberries Cafe Food Truck. Kaya bisitahin niyo po at mag-enjoy sa delicious Asian American fusion. Every Saturday po yan, 9 a.m. to 5 p.m. at Los Feliz
Flea Market. Yes, dyan yan sa 3939 Tracy Street, Los Angeles, California, 90027. Subukan niyo po yan. Napakasarap po na kanilang mga pagkain. At every Sunday, saan naman sila? Every Sunday po, 9 a.m. to 5 p.m. sa Melrose Trading Post. Yan, dyan naman sa 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California, 90046. Plus! May plus pa! Meron silang exclusive catering ha during the weekdays. Kaya tawag lang sa... Ito po ang numero, 323-610-9005 or 323-244-9784. Yan. Sobrang sarap ng mga pagkain sa Butterberries Cafe at sulit na sulit sa budget ninyo. Subukan nyo. Nasubukan namin yan eh. Oo. Mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano ng mga dapat itigil para tumagal at tumanda ang ating mga relasyon. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mo global. Huwag bibitiw! Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Dick Garcia po muli. At Ameline Garcia. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. And this week, pag-uusapan naman natin ang investment opportunities para mapaghandaan ang retirement or ang ating kinabukasan. At Sir Vic ha, kamakailan na interview ko ang isang magaling na international property specialist ng Robinsons Land Corporation na si Eileen Nebria. Para malaman yan, panoorin natin ang aking panayam kay Eileen Nebria. Magandang babae sa'yo, Eileen. Ikaw din, Tita Avelyn. Marunong na sumagot. Oo. Eileen, magandang babae ka talaga. Hindi lang magandang babae, kundi napakaganda ng iyong ibabahagi sa atin ngayon, di ba? Kapamilya, alam mo, minsan parang nag-iisip tayo ng mga investment opportunities, di ba? Pero minsan hindi natin alam kung papaano or saan. Pero thank you for guesting in our show dahil dito sa tulong ko pa sa Mo Global, marami tayong matutulong. Yes. Oo. Eileen, kamusta ba? What are the opportunities with real estate investment sa Philippines? Actually, right now, there's a lot of opportunities. Maganda pong mag-invest kasi yung bansa is very progressive. There's a lot of developments going on. And of course, yung infrastructure development within Metro Manila pa lang would have a big impact in the future kung bakit mas maraming magre-rent dito sa Metro Manila and mas tataas yung value ng properties natin in the future. So if you want to take advantage of that, now is still the best time for us to invest. Kasi if we're going to look at 3 to 5 years from now, pwedeng iba na talaga yung magiging price ng property natin. So, ibig sabihin, pwedeng kahit nasa Amerika, yung mga kababayan natin, pwede silang mag-invest sa Pilipinas habang nasa Amerika. Yes, kahit po nasa Amerika tayo, it's still better to have a real estate investment, most especially in our home country, Philippines. Sabi nga, any real estate is better than no real estate. And of course, we're investing because we want to have something na mag-yield tayo or we can earn or have a passive income in the future. Oo. Ano naman ang advantage ng pag-invest sa real estate? A lot of people are telling, naku ma'am, baka pwedeng time deposit na lang, money market, negosyo, di ba? Yes. Yung iba nagtatayo, bumibili ng franchise. Anong pagkakaiba nito at anong advantage ng real estate? Actually, for OFW, we can definitely have a business naman. But it has less risk compared to other kind of business na kailangan mong bantayan, kailangan mong tutukan kasi baka mamaya makupitan ka. So, pag sa real estate ka naman nag-invest, hindi naman po mananakaw yung property. Hindi naman madadala ng tenant. So, paparentahan lang natin. At the same time, it's very easy for us to collect money. Kasi ngayon, ang dami ng ways. Hindi lang post-dated check, but online transfer. We can get, ang dami ng mode of payment that we can take advantage. And of course, we're investing because we want to generate or have additional cash flow in the future. At saka yung yield dito mas mataas, di ba? Yes po. Oo. Instead of you saving sa bangko, why don't you check 1%, 2%, 3%, di ba? Yes. Dito around 6% you can get. Pwede pang mas mataas. Oo. Depende sa property na makukuha po natin. And of course, we want to prepare din for our retirement. Na tipong meron tayong mga passive income. At nag-appreciate ang Yes, real estate. tumataas pa po yung value. Oo.
So yan ha, mga kapamilya, siguro magandang tignan natin yung advantage, no, in investing sa real estate. Pero ano ba mga tips na pwede mong ibigay sa investing? Lalo na dito sa real estate. Number 1 is really find a good location for your property investment. Kaya pala sinasabi, location, Yes, ano? totoo. It applies with any kinds of business, lalo na dito sa real estate. So, kailangan we really have to consider the location if we're investing. Second is, of course, kailangan credible yung company na pipilihan natin. For any investment, para we feel safe, maganda na talagang alam natin na mamaintain din yung property. Hindi yung nagbayad ka, naghuhulog ka monthly, yung pala wala kang hinihintay na turnover. Exactly. So, at least kapag with Robinsons Land, definitely, isang credible company na hindi na natin poproblemahin yung mga ganun kasi malaking company na siya. And of course, we can also maximize yung payment term na in-offer ng company, most especially pag pre-selling. Marami pa pong promo payment term or we don't really have to shell out a large amount of money for us to start investing. And may mga promotions din po na in-offer, most especially for our newly launched project then. Yes, because a lot of people, they're waiting for huge amount of money before they can invest in real estate, diba? Exactly. Like, they need to save up for down payment. Dito hindi, no? You have payment plans. Yes. For Para ka them. lang nag-iipon ng paunti-unti po. Correct. And how can you start investing in real estate? Well, we have projects po right now na may mga down payment tayo around 220 USD. Wow! Ganun lang kababa. Oo, a month. A month. That's a month. And we also have projects in Bridgetown. Yan, it's one of our premier project po. We have $600 down payment per month without spot payment or wala po tayong lump sum na babayaran. Walang spot down payment. Yes. Oo. Ayun po. So as low as $600, we can already purchase a one-bedroom unit sa high-end property. Wow! So, ibig sabihin, pwedeng ngayon, after the show, pwede ka na nilang tawagan at magbibigay lang sila ng 200 something, no, 220 US dollars. Pwede na silang bumili ng condominium pang simula na kagad yun. That's our monthly payment, monthly down payment. Galing! Oo, tapos may mga new developments pa kayo sa RLC? Yeah, well, yung Bridgetown Destination Estate is one of the newest development po natin that's located in Pasig. Pasig. Yes, and this is developed by Robinsons Land Corporation. Oy, galing. Naku, Aileen, yung nasa Amerika ka, no? Para tulungan ng ating mga kababayan na mag-invest ng tama. Saan ka ba nila pwedeng ma-contact? Well, you can reach me po with my number here. That's 562-302-8703. Or you can also email me at eileenebria@gmail.com. I also have my WhatsApp or Viber number with my Philippine number 0917-9122-2417. Of course, you can also reach me with Facebook with my Facebook account, Eileen Nebria. Wow! And you can also meet them via Zoom or in person while you're still here in the US. Yes, while I'm here in the US, so we can actually meet or we can meet through Zoom as well. Napakaganda naman yan. Thank you so much, Aileen, for sharing with us valuable information that will truly make a lot of difference in the lives of others. Wow! Napakarami palang potential ng real estate investment opportunities, sir. Totoo yan. Kailangan lang nating alamin itong mga bagay na to. Magbabalik pa ang tulog ko pa sa mga global. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Vic Garcia po. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ito po yung ating weekly mental exercise. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pag-usapan po na generally speaking, ano-ano yung mga dapat nating itigil para tumagal at gumanda ang ating relasyon. Sa ating episode na Stop! In the Name of Love. Dalaway natin, stop! Ibig sabihin, tigil nyo na yan kung talagang nagmamahal kayo dahil masisira ang relasyon nyo pag hindi nyo po ito itinigil. Pero stop muna tayo kasi bago yan, magbibigay daan muna tayo sa tulong kalusugan mula sa President and CEO of Best Choice Insurance na si Joanne Madamba. Joanne! Hello Sir Vic and Ma'am Adeline! Para sa tulong kalusugan, sasagutin natin ang tanong na sa Prescription Drug Plan or PDP, ano itong mga common terms like
quantity limit, step therapy, and prior authorization. The plans have a formulary or a list of medications from which your doctor will prescribe your prescription drugs. Now, let's go to the terms. Quantity limit. For safety and cost purposes, the plan may set a limit to the quantity of drugs over a period of time. Like for example, 1 tablet per day ka. So, 30 tablets a month lang yun. Hindi mo pwedeng i-request like, Doc, 2 tablets a day na lang ako kasi isi-share ko yan sa kapitbahay ko. Parehas naman ang medicines namin eh. Joke lang! Second term is step therapy. Step therapy is a protocol that requires patients to try less expensive or lower risk medication on the plan's formulary that has been proven effective for people with conditions like yours before stepping up to a more expensive drug like mga brand medications. Prior authorization is a requirement by the plan to approve certain medications before they can be covered by your insurance, and your prescriber must first prove that this medication is medically necessary for your condition. Usually, these are not in the formulary and also are brand name medications. Kaya kapamilya, be on top of things when it comes to your health coverage. Huwag nang hintayin magkasakit para maiwasan ang pasakit. Life is full of choices, so choose the best choice. Ako po si Joanne Madamba ng Best Choice Insurance. See you next week! Maraming salamat, Joanne! Kaya para sa free consultation patungkol sa health insurance, tumawag lang kay Joanne Madamba sa numero 562-881-6172 and 562-682-9793. or mag-email sa joanne@bestchoiceifs.com. Tawagan niyo po yan Yes. para at least mabawasan po ang problema niya patungkol po sa pagkakasakit. At bago tayo pag-usapan natin yung mga Itigil. dapat itigil, titigil muna ako ng konti para batiin ng happy birthday si Tito Boy Heronka. Happy 73 birthday to you! 71 na si Tito Boy. Grabe. Oo. At syempre, Parang 17 lang. Oo, nag-celebrate kami noong October 17 actually, dyan sa Vegas. Vegas Cafe. Seafood buffet. Oo. So, yung mga nakikita nyo mga pictures ngayon, yan yung mga pictures namin. Kasama ko si Mami Lina at ang kanyang mga kapatid. At buong ang Heronka mga family. Heronka family. At So, kung again, mapapasin nyo po, wala po ako dyan. Ay medyo may konti po karamdaman nung araw na yan, kaya hindi po ako nakarating. Okay, tuloy po natin. Gaya ng pinangako po natin, may pag-uusapan tayo ngayong kailangan nyo malaman. Oo, ito yung mga dapat natin itigil para mas gumanda ang ating relasyon. So, ano-ano po yung mga bagay na dapat nating itigil para humaba ang ating relasyon? Number Number one, stop keeping score. Yeah. Stop! Tigil Oo. nyo na yan. Ano po yung keeping score? Ano yun, parang, Okay. parang basketball ba yan? O, totoo po. Di nyo mapansin po ang asawa nyo kamali siya. Oh, nakakaisa ka na, Nakakadalawa nakakadalawa. ka na. Nakakatatlo ka na. Pero when you talk about it, score, hindi lang po, pag sinabi mong score, hindi lang score ng isang parte. Normally po, score yan, kung magkalaban, may score doon isa. Parang po ito, naka-4 na siya mali, ako isa pa lang. Dapat naka-5 na siya mali, 2 ako lang. Nagkakamali rin ako, pero 2 lang. Siya 6 na. Yun po ang ibig sabihin na, ang suggestion po namin, itigil nyo nang mag-score. Napakadelikado po yan at kadalasan, yan po ang nagiging sanhi bakit natitigil ang relasyon at kayo'y naghihiwalay kasi nag-i-score kayo. Oo, scorean. Alam nyo, yung isa sa pinaka-damaging habits sa relasyon, yung nagsuscore ka. Yung sinabi mo na ilang ulit na yung ginawa, parang 10 beses na yan, paulit-ulit ka na. And when you keep score, you're keeping a record of your partner's wrongs or shortcomings, diba? Tsaka yung mistakes. Imbis na bilangin mo yung blessing, binibilang mo yung mali, diba? At when you do continue to keep Oo. score, alam niyo po ba, ang laki po ng impact niyan sa inyong relasyon. Ano magiging impact niyan? Oo, nakaka-create ito ng environment of competition and resentment, Yan, yun ang matindi. rather than cooperation and Yan. love. So, napaka-importante po, tandaan niyo, pag kayo nagpakasal, you're a team. Oo. Husband and wife team. Ang problema, saan kayo nakakita ng team
na may score. Oo. Ang bawat isa, no. Normally, pag team kayo, ang score nung isa, score ng isa. Para sa basketball. Kaya nga, the two shall become one eh. Team A, ang score nila, 50. Score yung dalawa yon. Yes. Pero ang problema po ng keeping score in one team, parang labo. Ang team nyo, ang score niya 50. Pero, sabihin mo, kanya yung 30, akin yung 20. Pag mali. Pag tama, ay, akin yung 30. Tama ako, siya yung 20. Parang hindi po maganda. At pag yan po ang ginawa nyo, nakakasira po yan ng relasyon. Kaya pala, instead of keeping score, focus on being a team. Totoo yan. Understand that both of you have strengths, meron kayong kahinaan, and your relationship is about supporting each other, not competing. So, yun ang tatandaan natin. Yun po napaka-importante. Stop keeping score and always think you're a team. Ano ibig sabihin ng team? Yung mali niya, mali mo rin. Mali ko. Oo. Yung mali ko, mali niya. Yung tama niya, tama ko, at yung tama ko, tama niya. Pag ganun po kayo mag-isip, walang scorean. Pag ganun po ang nangyari, ibig sabihin po, you are developing love and cooperation, not resentment and division. Oh, and when you let go of keeping score, you can focus on building a stronger bond and working together toward a happy, long-lasting relationship. So, sa mga may asawa dyan, may karelasyon, tigilan nyo ng magbilang. Yung iba po, hindi lang binibilang, sinusulat pa. Ito, may explanation pa yung bilang, Promise diba? When you continue doing this, or when you don't stop doing this, one day, you'll have a big problem in your relationship. Maghihiwalay ka. Kaya pala sabi sa Bible, love keeps no record of wrongs. Tandaan niyo po yan. Ibig sabihin po, wala pong nagkamali. Walang kayo, bilangan. Walang bilangan. Number 2. Ito maganda. Konektado yan sa number 1. Yes. Stop trying to get even. Ayan. Yan po. Ito po ang problema pag nag-score kayo. Aba, 3 beses na siyang lumabas. Nag-shopping ako. 2 pa lang. Aba, kailangan gaganti ko. Gagantihan mo. 3. At kung minsan ayaw mo ng all, gagawin mong 4. 3. So, ayaw mo lang mag-get even. That's the problem po ng keeping score, you will get even. Kaya kung gusto mo wag magtagal ang relasyon, bumulong. Gumanti ka. Get even, diba? Saktan mo rin, diba? Sinaktan ka, saktan mo rin. Yung po, get even. Nagkamali siya, magkamali ka rin. Parang makakaganti ka, diba? Sa sakit na ginawa ng kapartner mo. Gaganti ka rin sa relasyon. Magkakasakitan kayo. Kaya, if you want to cut your relationship, hulog. Tuloy nyo yan. Kaya diba? kasi hindi niya ako pinansin. Hindi ko rin siya papansinin. Kaya bakit nagkakaproblema yung mga relasyon? Dahil nagkakagantihan yung po, sa totoo lang po, dyan po isa sa mga nagsisimula ang problema ng marami po. Hindi niya sinagot yung text ko, hindi ko rin siya sasagutin. Maintindihan niya, ginagawa niya sa akin. Stop getting even. It will destroy your relationship. Naalala ko sinabi ni Goodrich na sabi niya, one bad turn does not excuse another. So, nagkamali na yung asawa mo. Mamali ka rin. Tama ba yun? And revenge can only be found on the road to self-destruction, sabi ni Trot. Tandaan niyo to. You're a team. Oo. Saan ka nakakitang sinasaktan mo yung sarili mo? You're a team. Tapos, gagantihan mo siya. Every time ginagantihan mo siya, sinasaktan mo sarili mo. Parang parang humuhukay ka ng kamatayan. Totoo Kasi yan. while seeking revenge, dig 2 graves. One for yourself. Diba? Tandaan nyo, especially po, if you're in a relationship, asawa, kaibigan, kapatid, every time you seek revenge, para kayong humuhukay ng dalawang, libingan. Isa sa kanya, isa sa iyo. So, stop. Kaya sabi ng Bible, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Diyos na po nagsabi niya. So, Diyos na po nagsabi, this is no longer our suggestion. This is a command. Huwag gaganti. At kung sakaling gaganti, gantihan nyo ng maganda yung pangit. Yung po ang panhaparan. Stop making revenge. Pag ginawa nyo po yan, promise, haba po ang inyong relasyon. Sa aming pagbabalik itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa maglong. Tulong ko pasa mo, gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia po muli. At Amelie Garcia, patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Sa ating topic na ano ang dapat itigil para gumanda at umaba ang ating relasyon. Sa ating episode na Stop in the name of love. ang mga bagay na dapat itigil para gumanda ang relasyon. Review tayo. Number 1. Stop keeping score. Wala nang scorean. Itigil na yan. Please. Focus on building relationship. Number 2, stop trying to get even. Yan sa problem with scorean, gusto mong gumante, babawi ka. Don't get even. Okay? Overcome evil with good. Ginawan ka ng pangit ng asawa mo, gawan mo ng maganda. Ginawan ka ng pangit ng nanay at tatay mo, gawan mo ng maganda. Correct. Alam niyo ang mangyayari, magtataka sila. Bakit ganun? Makikita nila, gagawin na rin yung ginagawa mo. Number 3. Stop pretending everything is okay. Isa po napaka-importanting sa kanya sa mag-asawa niya. Iba, kumusta ka? Oh, I'm okay. I'm okay. May problema? No Wala. problem. Okay. Hindi ko po sinasabing masama sabihin yan. Okay lang po kung talagang okay ka. Oo. Okay lang pong no problem kung talagang no problem. Ang pinoproblema po natin, kuminsan, may problema, ayaw mong pag-usapan dahil natatakot ka sa pwedeng maging resulta ng usapan mo. Kasi baka mas lumaki yung problema. Diba? Umaasa kang masusolve yung problema kahit hindi ninyo pinag-usapan. Ganyan po, Silent treatment. delikado po yan. If you are in a relationship at talagang may problema, suggestion po namin, pag-usapan nyo. Alam mo, honey, kanina di gusto yung ginawa mo, ganito, ganyan. Pero, kung tingin mo namang hindi naman ganun ka lang, okay lang na wag. Pero kung talagang hindi ka na okay sa pangyayari, huwag mo sabihin okay ka. Talk about it. Kumbaga, open communication is key to understanding and supporting each other. It might be uncomfortable, hindi ka, di ba, parang Simula, kasiwa ka at first, but it's better to address issues head-on rather than let them fester and potentially damage yung relationship. Ang problema po kasi pag may problema kayong hindi nyo pinag-uusapan, parang ana yan. Oo nga. Hindi nyo nakikita, pero slowly sinisira relasyon nyo o sinisira bahay nyo. At isang araw, magugulat ka na lang, ay, ba't gumuho yun? Sira na pala. Kasi meron po kayong isang sitwasyon na dapat pag-usapan na hindi nyo pinag-uusapan kasi sinasabi nyo, I'm okay. Okay lang. No problem. Hindi po. Sometimes, it's not okay. Tell the person, hindi ako okay. No problem. Ano yun? Pag-usapan po natin. At huwag kayong matakot. Paano sir kung lalong lumaki? Sometimes po, lalaki talaga kung minsan. Pero kung aayusin niyo po, pwedeng masolusyonan po ito. At kung talaga di nyo kaya, hindi po kayo nandito. Kasi parang bahay yan eh. Pag nagre-repair ka, sa umpisa, parang nakikita mo, ay teka muna, parang ang gulo, di ba? Mas lalong pumangit. Mas lalong pumapangit. Ang gastos na pangit pa. Pero pag naayos, ang ganda naman. Kaya to have long and lasting relationship, pretending everything is okay is Stop not it. good. So stop. So basically, stop pretending everything is okay because hindi naman talaga okay lahat. So pag-usapan niyo po yung mga hindi okay. Ito, number 4. Konektado rin to Oo. sa number 3. Ang ganda po nito. Yes, stop being way too transparent. Pakinig po kayo buti. Sabi niyo kanina, open communication is okay. Totoo po yun. Yes. Tapos sasabihin niyo sa number 4 na huwag masyadong transparent. Ano ibig sabihin transparent? Pag galit ka, pakita mo. Pag inis ka, pakita mo. Yung po yung sinasabi natin, stop to transparent. Sometimes po, hindi po maganda yan. Bakit? Yes, kasi pagka naging transparent ka, maganda nga naman yan, di ba? But being too much transparent is dangerous. Nakakatakot din yan. For example, parang ganito, Oo. sample lang kita. Okay. Masama pakiramdam mo. So, inis siya, galit siya. Oo. Normally po, halos may mga pagkakataon, halos araw-araw, masama pakiramdam natin. O meron ka nakitang pangit. So, inis ka, galit ka. Pag-isipan niyo buti. Ako yung asawa. Every time kusama siya inis at galit. Maganda bang karelasyon yun? Gusto niyo bang kasama yung taong palaging galit, palaging inis? Dahil transparent siya. Pag galit, galit. Pag inis, inis. Problema po yun. Kaya stop telling others everything you feel. Yan. Yung inis ka, yung sinabi mo kanina, sasabihin mo, galit ka, sasabihin mo sa iba, may konting nangyari, sasabihin mo, galit ako sa'yo, kapag ganito ang ginawa mo, baka ayaw mo kang, kumbaga ayaw mo lang kasama ayaw yun. mo na siya, diba? Ang hirap. Kaya nga po, darating mo Negative. pagkakataon pa na yung negative ka, ang tawag sa'yo ng kasama mo, nega. Ang tawag Oo. sa'yo ng karelasyon mo,
ayoko nang kasama na to, nega. Kasi you're too transparent na lahat na naramdaman mo, hindi mo pinifilter. Yan, sample po, what is filtering? Hindi nyo napansin po, pag kayo po nagpipicture, pinifilter nyo, yung pangit, tinatanggal nyo, di ba? Meron pa nga face enhancement. Oh, Kaya may mga pagkakataon po na yung feelings nyo, dapat pinifilter nyo. Hindi po lahat ng inis ilalabas. Kung maliit na bagay, huwag ka nang mainis. Pigilan mo. Yung konting galit, pigilan mo. Kung maliit na bagay, palagpasin mo na. Oo. Kung di naman ganun ka-importante, di ba? Kalimutan mo na. So, napaka-importante po ito, ha? Pag malaking bagay nakaka-apekto sa relasyon nyo, open communication is our suggestion. Pag maliit na bagay naman, stop being too transparent. Maliit na bagay, palagpasin, huwag nyo nang pag-usapan, let it go. Kasi po, makakasira po yan sa inyong relasyon pag masyado kayong transparent. Yeah. Oo. Number 5. Stop! Holding grudges. Ayan, isa po yung napaka-importante po. Ito po yung isa sa mga sumisira po talaga sa relasyon. Ano nga yung grudges? Sama ng loob. Pero, Tigilan mo nang sumama ang loob sa mga karelasyon mo. pero sir, di ba yung disagreement, yung argument, Okay lang yun. hindi mo naman maiiwasan yun, di ba? Pero one thing you should avoid at all costs is holding grudges. Tandaan niyo po, bilang mag-asawa o magkarelasyon, marami kayong hindi pagkakasunduan. Okay, disagreement po tawag doon. Kung minsan, marami kayong pagtatalunan. Ibig sabihin, may mananalo at may matatalo. Paano yun? May gusto siyang gawin, may gusto kang gawin. Okay sana kung gusto niyang maligo o gusto kong kumain, walang problema yan. Paano yun? Gusto kong bumili ng bagong salaset. Ayaw niya. Kasi yung desisyon na yun, dapat kayo magtatalunan yan. At pag may natalo, may panalo. Nangyayari po yan. Wala po kasama po sa buhay. Ang punto lang po nito, pag nangyari po yun, dapat walang sama ng loob. Pwedeng magtalo, pwedeng mag-argue, pero walang sama ng loob. Kasi it's easy to hold onto resentment and anger after a fight. Tama yan. But doing so only hurts you and your relationship in the long run. Po yan, Kaya siguro, learn to ask for forgiveness and forgive as soon as possible. So, napaka-importante po nito talaga na pigilan nyo, stop sumamalo. Oo. Okay? Ilagay nyo sa isip nyo, ito yung parang nyo sasabihin, normal, iba kayo ng paniniwala sa buhay. Normal, iba yung paano yung solusyonan ng problema. Normal yun, tanggapin nyo na yun. Pag tinanggap nyo po yun, madali pong pag-usapan yung mga pagtatalo at disagreement. At kung sakaling hindi masunod yung gusto mo, tanggap mo yun dahil ganun talaga ang buhay. At because tinanggap mong part ng buhay yun, hindi sasama loob mo. O so walang grudges, so gagandaan yung relasyon. Siguro maganda dyan, intindihin mo, lahat naman tayo nagkakamali. Totoo yun. Diba? Kasama na ikaw, diba? Kaya when your partner apologizes and make amends, patawarin mo na, tsaka mag-move on ka. So, kung minsan po nagkakamali po talaga tayo, dun papasok po yung forgiveness and asking for forgiveness. Kung napansin mo, nasobrahan ka sa taas ng boses o nagtalo kayo, hindi ka humingi ng tawad. Yes, oo. At sana magpatawad yung kabit. O at nasobrahan ka, naging masyado kang sarcastic sa mga pinagsasabi mo, naging personal. Hingi ka lang ng tawad. Kasama po sa pagsasama yun. Yung sinasabi ko, when you embrace the situation in your relationship, may iwasan po sa mga. Kasi pag nag-hold on ka dun sa anger, it only poisons your relationship, diba? And keeps you from experiencing the joy and love that come from genuinely letting go and forgiving. Pag may nangyari po sa inyo ganyan, let go. Yes. Kaya, be honest about your feelings, express mo yung hurt mo, and then make a conscious choice to forgive and move forward. Kasi your relationship, magiging mas healthy siya eh. Mas magiging matibay pag ginawa mo. Tandaan niyo po, tumitibay po yung relasyon sa dami ng problemang pinagdadaanan nyo na paglatpasan nyo. Kaya po, ang payo po namin, kung gusto nyo humaba yung relasyon, stop holding to grudges. Tandaan niyo, holding, sabihin, bitawan. Let go. Mamaya tutuloy natin ating usapan kung ano-ano mga dapat itigil para tumagal at gumanda ang ating relasyon. Magbabalik pa ang tulong ko, Pasa Maglo. Tulong ko, pasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Maglo, Vic Garcia. At Avelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating tulong dagdag kaalaman sa ating topic na ano-ano mga dapat itigil
para tumagal at gumanda ang ating relasyon sa ating episode na Stop in the name of love. Pero magsa-stop muna ako dahil may bumate bumate. sa akin nung nag-celebrate ng birthday si Tito Boy. Mm. Ang pangalan niya si Mahal. Mahal. Binabati po namin si Mahal Oo, habang Tito nanonood ng Mahal. programa ito. Oo, lagi daw siya nanonood sa atin, so nagpapabati siya. At syempre, Tita Gimo and Tita Terry Moreno, we love you. And dako, happy viewing. Lagi silang nanonood. Talagang walang mintis ang kanyang panonood. So, stop in the name of Mahal. Diba? Okay, review lang tayo. Number 1, stop keeping score. Number 2, stop trying to get even. Number 3, stop pretending everything is okay. Number 4, stop being too transparent. Number 5, stop holding grudges. Yan. Number 6 na po tayo. Ano i-stop natin? Stop being too busy to spend time together. Ayan po, isa po na, dahilan. Bakit kumisa po nagsisira po ang relasyon nyo? Marami po sa atin mga lalaki who spend so much at work. Masyado tayo occupied ng pera, pang bayad sa kotse, pambayad sa bahay. Nakakalimutan po natin spend time with the wife. Kumisa naman, mga wife, spend time with the kids, linis, luto. Nakakalimutan may asawa po siya. Delikado po yan. Kasi sa panahon ngayon na talagang napaka-busy, di ba? Lalo na kung yung babae Oo. nagtatrabaho rin. Ay, Oo, nako. parang napakadali to get caught up in work, di ba? At work or social commitments and other responsibilities. But, kung gusto mo ng mas matagal na relasyon o magkaroon ng forever, kaya importante to make time for each other. Kaya tigil-tigilan nyo na pong deadmahin ang iyong asawa. So, isang paraan po para itigil po yan, mag-set po kayo ng specific day ng asawa nyo within the week para po kayo mag-date, kain sa labas, mag-usap. So, do everything kayo lang po, hindi kasama yung mga anak nyo o kung sino man. By doing that, you show your partner na you care and you want to spend time with her. Kaya no matter how hectic yung life, no, make sure to prioritize the relationship. Pag tama yung sinabi mo set aside time for each other. Weekly date nights, 'di ba? Regular phone call, or kumain man lang kayo, 'di ba? Kahit na hindi sa labas. Kahit sa Sa loob. labas ng bahay. Yeah, sa labas ng bahay. Another diba? way po, ginagawa po namin ni Ma'am Evelyn is every day po, bago kami matulog, at least 1 to 2 hours a day, we just talk, what happened, we pray together. That's one way po of spending time with one another. Makakatulong po ito para pahabain, pagandahin ang inyong relasyon. We've been married for almost 32 years na po. Yes, kaya making time for each other shows that you value and cherish your relationship, and it helps keep the connection between you strong and healthy. Kaya to have a lasting and happy relationship, Stop! being too busy to spend time together. Number 7, stop forgetting to compliment each other. Yan, tigil nyo na po yan. Tumisan po, nakakalimot po tayo magpasalamat o i-compliment po yung ating Kasi asawa. parang inisip mo, matagal na naman tayo nagsasama. Nakakalimutan na nating magbigay ng pasasalamat, di ba? Compliment. Dahil ang sabi niya, ay naku, alam naman niya yun. Tagal niya nang ginagawa. Alam niya nang, ako yung nagpapasalamat every time nagluluto siya. Ako yung nagpapasalamat every time pinagdadrive niya ako. Ako yung nagpapasalamat every time. Totoo naman po yun. Alam na po ng asawa niyo yun. Pero iba pa rin po yung nadidinig. Example po, ang asawa ko po, minamasahay po ako araw-araw. I try to remember kahit na pa araw-araw niya nang ginagawa yan. I want to tell my wife na, honey, thank you for massaging me. Kahit araw-araw niya nang ginagawa. Kasi the compliment you give cost you nothing. Yet, may be priceless to the one who receives it. For example, so mag-ina naman po, na, when was the last time pinasalamatan mo yung nanay mo? Dahil Yes. siya yung nagluto ng pagkain nyo, naglaba ng mga damit nyo. So, kaya at nanay naman, kailan ka huli nagpasalamat sa anak mo? Bakit? Pinag-uwi ka ng pansit, pinag-uwi ka ng siopaw, Binisita ka. pinag-uwi ka ng chicken joy, o, di ba? So, ang punto po is, kahit na alam na, iba pa rin po yung bineverbalize po natin. Kaya remember this, one kind word can change someone's entire day. Totoo Yung po bang, yan. honey, thank you, ha. Honey, salamat sa pagmamahal, salamat sa
pag-aaruga, di ba? Salamat sa pagluluto, salamat sa paghugas ng pinggan. Iba po yan, kahit na tanggap na po ng taong siyang gagawa, nakakabawas po ng pagod, madinig yung salitang salamat. Sabi nga ni William Compliment. Pester, everybody knows how to utter a complaint. Alam nila yun. Tata, di ba? Oo. Reklamador tayo. But few can express a graceful complaint. Ang ganda pong paalala po doon. Kung minsan sabihin natin, alam niya na yun. Eh bakit pag complain, pine-verbalize natin? Alam din naman nila yun. Bakit pagpapasalamat, hindi? So my point is this, please, be kind and compliment the people around you as often as possible. Sabi nga ni John Maxwell, the highest compliment you can give someone is to ask them their opinion. Ayan, one way daw po to give compliment. Ito po, magandang point sa mag-asawa. Pag mayroon po kayong didesisyon na ikaw lang magdidesisyon, pwedeng ikaw lang. Pero yung tanungin mo yung asawa mo, honey, ano tingin mong dapat kong gawin? That's a compliment. Compliment yon na binavalue mo yung opinion niya. Yun. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan sundin yung sasabihin ng asawa mo, but at least just asking for the opinion, it's really a compliment, meaning importante siya sa'yo. Kaya stop forgetting to compliment each other. At number 8, stop forgetting the importance of God in your relationship. ito po, isa po sa pinakamatinding dahilan bakit maraming relasyon ang nag-stop, tumitigil, natatapos, napuputol. Because they don't put God or they don't think the importance of God in their relationship. Makinig po kayong buti, this is beautiful. Kaya pala dun sa bago yan, yung cord sa wedding, tatlo eh. Tatlo. Oo, mas matibay pag tatlo kasi it takes 3 to make love, not 2. You, your spouse, and God. Kasi without God, people only succeed in bringing out the worst in Totoo one yan. another. Diba, lovers who have nothing else to do but love each other soon find there's nothing else. Totoo po. Wala na. Yung pong problema, kasatan niyo po ito. Bilang mag-asawa, kasi po, been married for so many years, dumarating po tayo sa puntong nauubusan tayo ng pagmamahal. Oo. Nauubusan tayo ng pangunawa. At dahil po dito, naiinis tayo sa ating karelasyon. Tama, mali. Nangyayari po yan. Diyan po papasok, Lord, pag-ubos na yung pangunawa mo. Pag-ubos na yung pagmamahal mo. Ito good news. Si Lord, di naubusan ng pagmamahal. Hindi naubusan ng pangunawa. Hindi naubusan ng pasensya. Lapit ka sa Lord. At ito po yung tunay na magpapahaba at magpapaganda ng relasyon nyo pag sinama nyo po ang Diyos sa gitna ng inyong relasyon. Remember this, don't look for a good relationship. Look for a godly relationship. Kasi when God is given priority, everything else falls into place. Totoo po yan. Minsan, pag naghanap po tayo ng pag-asawa, ito'y gusto ko, ito'y gusto ko. Kailan niyo tinanong, sino may gusto ng Diyos? Kasi po, pag Diyos ang namili, hindi siya nagkakamali. Ikaw, ilang beses ka na namili? Di ba nagkamali ka? Iba nga ako sa inyo, dalawang beses na kinasal, 3 beses na. Hanggang ngayon, naghahanap pa kayo. Bakit? Hindi niyo po kasi sinasama si Lord sa paghahanap ng asawa. Kami po, we've been married more than 32 years. For my first wife. Ako po first husband niya. Bakit? Kasi po, even sa paghahanap ng asawa, sinama namin ang Diyos. Relationship lasts not because they were destined to last. Relationship lasts because 2 people are willing to fight for it and put God first. Totoo po yan. Napaka-importante. Tandaan nyo, real love is to remember someone in your prayers. Tandaan nyo, kung talagang mahal nyo ang asawa nyo, kailangan isama nyo siya palagi sa panalangin dahil ang asawa nyo, may kakulangan yan, may kahinaan yan. Pag pinag-pray mo, tutulungan niya ng Diyos. Diba sabi nga ni Mother Teresa, diba, love begins in our home by praying together. Diba? Kung talagang mahal nyo, panalangin nyo ang asawa. Kaya to have a lasting relationship, stop forgetting the importance of Tigilan God nyo na pong kalimutan ng Diyos. Sama nyo si Lord sa buhay nyo. in your relationship. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week, at nabayanan nyo po, napakadami pa natin pag-uusapan na magpapaganda ng buhay. Closing prayer Manalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala sa amin mga dapat namin itigil para gumanda, umayos at humaba ang aming relasyon sa Diyos. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya na tumutok sa tulong ko, pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, P. Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda ang mundo. Tulong ko, asa mo, gaganda ang mundo.